Sa isang masikip na tren, isang lalaki ang bumuka ng kanyang mga binti at pilit na sumiksik sa tabi ng isang babae. Biglang nainis ang babae, nanlaki ang kanyang mga mata at inagaw ang hininga ng lalaki. Saka pilit itong isinaksak pabalik sa kanyang bibig. Ang pangalan niya ay Bella. Mula pagkabata siya ay mahiyain at magalang, waring maamo at mabait sa panlabas. Ngunit sa tuwing siya ay nasa masamang mood, bigla siyang nagiging marahas, inaatake ang mga kapitbahay o halos gawin ito. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa doktor at na-diagnose siya ng intermittent explosive disorder. Kapag may episode siya, naglalabas ang kanyang katawan ng maraming hormone, kaya siya ay nagiging mas mabilis at malakas. Upang makontrol ang kanyang ugali, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa militar para sa rehabilitasyon. Ngunit habang nasa training, masyadong madaldal ang kapitan at tinalsikan siya ng laway sa mukha. Nanlaki muli ang mga mata ni Bella at sinuntok niya ang kapitan ng sobrang lakas. Malinaw na lalo lamang lumala ang kanyang kondisyon sa lugar na iyon. Dahil sa kanyang ugali, nanatiling walang asawa si Bella hanggang sa edad na 30. Sinubukan niya ang online dating, ngunit habang papunta sa isang date, nasaksihan niya ang isang mayamang lalaki na minumura at inaapi ang isang waitress. Nag-init ang ulo ni Bella. Nanlaki ang kanyang mga mata at dali-daling hinarangan ang pinto ng kotse. "Hoy, kotse ko ito, parang may nakalimutan ka. Ano yon? Ang plano mo?" Buti na lang, imahinasyon lang pala niya iyon. Agad niyang pinindot ang isang switch para i-electroshock ang sarili at mapigilan ang galit. Isa itong simpleng pero brutal na physical therapy na dinisenyo ng kanyang doktor dahil sa pangangailangan. Dumating si Bella sa restaurant para sa kanyang date. Ngunit bago pa man sila makapagsimula ng usapan, muntik nang maging delikado ang sitwasyon. Habang umu-order, humiling ang lalaki na may allergy ng carp na walang itlog, pero sinabi ng waiter na hindi sila nag-aalok ng custom na ulam. Napilitan siyang umorder ng pasta, pero may sauce pala ito na gawa sa mani. Ano man ang piliin nila, may allergen pa rin. Halatang sinasadya ng waitress na pahirapan sila. Uminit muli ang ulo ni Bella. Kinuha niya ang kutsilyo sa mesa, handang itarak sa ulo ng waitress. Napansin ito ng lalaki at agad pinaalis ang waitress. Tumayo si Bella at pumunta sa CR para pakalmahin ang sarili. Doon niya muling nakita ang waitress na masayang ikinukwento sa kaibigan kung paano niya sinadya ang gulo sa mga customer. Lalong nag-init ang ulo ni Bella habang nakikinig. Lalo siyang natutuksong harapin ito. Sa kritikal na sandali, pumalya ang motorized switch, kaya nagpasya siyang umalis agad. Nakakahiya talaga.